dito sa flip top mga kababayan, yung lalo na yung mga kalahok sumasali dito. Natatalinuhan ho ako sa kanila mga bossing kasi um unang-una kapag kayo hindi kagaya ng mga vlogger. Yung mga vloggers so kagaya ko, ano, hindi naman kailangan ng rhyme o ng kung ano-anong ano yan eh. Tempo yan eh. Yung mga vlogger, basta kami banat ng banat ng banat ng banat doon sa mga nakikita naming maling mga ginagawa. Ano po, pero sila kailangan i-rhyme pa din nila upang sa gano'n tumugma, maging parang musika sa tenga, mga bossing, yung kanilang mga sinasabi. Yung iba naman, pabalik-balik ng Europa, ginawang hagdan, kakapanig panaog. Si Sarah yun Meron pang nagtago sa Europe, tas nahuli lang sa checkpoint. Tang-inang yan. O sige, tama na lang yung ibang bansa. Pag-usapan naman natin yung sa mga Pinas lang. Ito na yung panahon ho ng tukhang mga kababayan. Para sa mga maagang nabawian ng buhay at sa pagpatak ng mga luha. Para sa kanya, masagana ang pamumuno sa dami ba namang naging pataba sa lupa. May mga batang inosenteng nadamay, teacher ka! Wow, tapos yung sasabihin ng mga DDS doon, mga kababayan, ano? Collateral damage lang daw. Tapos sasabihin ng mga DDS doon, wala namang ganun, hindi naman totoo yun. May 3 taong gulang, may 4 na taong gulang. Ako ho, tayo ho, hindi natin na-experience mga kababayan, hindi ho nangyari sa atin na madamay doon sa mga ganong hulihan po yung mga anak natin. Pero maiisip mo pa lang, masakit na. Ang hirap tanggapin no kapag kasi yun nangyari yung mga ganon. Tapos sasabihin lang nila, Bato de la Rosa, oh, collateral damage. Di ba? May nawalan ng anak, kapatid at pamangkin. Loyalty mo wala sa bayan, putang ina mo si Plaridel ka pa man din. Okay na. Okay na, lipat na tayo mga boss chief sir. Ngayon na mga kababayan, naku dumito tayo. No? Pumunta muna tayo dito kay Ombudsman Boying Remulla mga bossing ha. Kasi dito yung kasuhan na eh. No? At grabe, ilan sa mga senador? 8 sa mga senador ho. Mga kababayan, yung may kinakaharap. Isa-isayin lang natin. Mabilisan lang po. Bus Joel Villanueva, Rodante Marcoleta, sino pa? Boss Jinggoy Estrada, Chis Escudero, 2 bilyar, 6. Sino pa nakalimutan ko? 2 bilyar, si Robin, si Loren Legarda, 7, yung anak niya. O, di ba? Pang-8, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, hindi naman. Sino? Isa pa, alam ko, 8 kasi mga bossing chipamo, sir. Pakinggan muna natin, basahin muna natin ito mga kababayan. Kasi ang sabi ni Ombudsman Boying Remulla, mga boss chipamo, sir, ay ito na nga daw po. Ano? Sabi dito, SMNI pa nagbalita. Saklap na saklap siguro yung mga SMNI habang ibinabalita nila ito. Alaga, 143, Ohio sa iyo, no? Just in, sasampahan na si Senator Jinggoy Estrada ng kasong plunder sa Sandigang Bayan ayon sa Ombudsman ngayong Martes, Mayo 26. Ngayong araw ho yun, mga bossing. Kaya pala mga nag-iiyakan na mga kababayan. Yung pinipilit na iligtas ni Rodante Marcoleta, ano po, na sinasabi, shift ka na. Kaso ang sabi ni Bryce Hernandez, yung nagsabi po ng safe na siya, hindi po talaga siya safe. Di ba? At saka ito, mga kababayan, kung maalala ko lang po, kaunti lang dahil nung maalala ko, merong mga naging bakas sa pagpasok ng mga tauhan nung mga flood control o yung mga construction company doon pa at pinapakita doon niya papunta doon sa Beng Ramos, etc. So talagang ito pong ombudsman, mga bossing, meron talaga silang pinag-aralan at mga pinaghugutan ano po, para kasuhan si Boss Jinggoy Estrada. Ang sabi naman po ni Boss Jinggoy Estrada, mga kababayan, kung ito yung kabayaran dahil sa pagtindig ko, no? So be it. So be it daw ho, mga boss chipamo, sir. Kasi ang gusto nilang inaratibo sa mamamayang Pilipino
na kaya sila kinakasuhan no, mga boss chief sir, ay dahil nandoon sila sa majority o nandoon sila sa side na kontra kay Pangulong Bongbong Marcos. Tayo naman no, mga kababayan, hindi na ho tayong mga bata. Alam na natin kung bakit itong mga ito gustong mapalitan yung Senate President, ano po, na si Tito Soto, upang sa ganon, mahadlangan nila yung impeachment ng kaisa-isang inaasahan nila para sila ay kumbaga, ano magandang ano doon? Magandang word. Para sila ay maabsuelto, mga boss chief sir. No? Dahil pag si Inday Sara Duterte, mga kababayan, na impeach po, wala nang pag-asa. Yung lagi nilang sinasabi na 2028 election. Yung lagi nilang pinapanakot sa atin na, naku, lagot ka, Mark Ramos, magtago ka na sa 2028. Si Sara Duterte na daw ang mawawala na ho yun, mga kababayan. Sino ipapalit nila? Si Baste Duterte? Anak ng putik naman yan. Wala naman nung boboto sa Barbie ng Davao, mga kababayan. Baka ho ultimo, pati DDS, walang tiwala doon sa pagmumukha ni Baste Duterte, mga boss chief sir. Sasabihin lang niya, papabayaan lang tayo niyan. Barbie naman yan eh. Lagi naman ginagawa niyan is puro na lang salita, hamon, etc. Tapos kapag kaganyan na, wala na, tumatakbo naman. Di ba? Kapag kasi si Sara na impeach, mga kababayan, yung 2028, kagaya nila Roque, etong mga senador na pwedeng nakakasuhan, wala na din silang pag-asa. Di ba? Tingnan nyo silang lahat, mga kababayan. Baka nga pati si Saldico, ang hinihintay niyan ay manalo si Sara Duterte sa 2028 eh. Oh. Doon mga nakasandal, lalo na si Roque. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, pipirmahan na nito ang case information na ihahain sa korte kaugnay ng umano'y maanumalyang proyekto sa flood control. Pasasampahan din ng parehong kaso. Naku po, ayan, si Senator Jewel Villanueva, si Boy Dila, mga kababayan, kasama na din sa kasong plunder. Yung mga DDS, di ba lagi nyo sinasabi, ano na, no? Akala ko ba may kakasuhan, may makukulong. O eto na, mukhang malapit na. Kaya lang, etong mga senador na ito, mga boss chief sir, no? Lalo na yung majority senators, DDS ang kinakapitan ho. Mga kababayan, pinag-aalam nila yung mga DDS. Kaya galit nila yung mga DDS. Ano? Para lalong magalit kay Pangulong Bongbong Marcos. So eto yung kay Joel Villanueva naman po, mga kababayan. Boss Joel Villanueva, news update, kasong plunder laban kay Boss Joel, posibleng isampa sa loob ng 2 linggo.